Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at masukal na kagubatan, naninirahan ng isang binatang nagngangalang Lando. Mahirap lamang sila. Ang kanyang mga magulang ay parehong pumanaw dahil sa matinding karamdaman, kaya't lumaki siyang nag-iisa. Tanging maliit na kubo at kaunting lupang binubungkal ang naiwan sa kanya. Subalit sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang kanyang sipag at malasakit sa mga hayop at kalikasan. Araw-araw, gigising si Lando bago pa sumikat ang araw upang magbungkal ng lupa, mangahoy o manghuli ng isda sa ilog. Ngunit kahit gaano siya kasipag, hindi pa rin sapat ang kanyang ani upang makatawid ng gutom. Madalas ay lugaw at kamote lamang ang kanyang pagkain. Maraming beses na ring inisip ni Lando na lisanin ang baryo at sumama sa mga nagbubuntis ng kapalaran sa bayan. Ngunit pinipigilan siya ng kanyang pagmamahal sa lupaing minana sa kanyang mga magulang. Isang dapit hapon, habang siya ay naglalakad sa gilid ng kagubatan upang mangolekta ng panggatong, nakarinig siya ng kakaibang tilaok. Hindi ito pangkaraniwang tunog ng tandang. Ang tinig ay matinis. Malagintong wari may alingaw-ngaw na kumakaluskos sa hangin. Napahinto si Lando at hinanap ang pinagmumulan ng tunog. Doon, sa ibabaw ng isang bato na nababalot ng mga damong ligaw, nakita niya ang isang labuyong manok na kulay ginto ang balahibo. Kumikislap ito na parabang natatamaan ng araw, gayong malapit ng lumubog ang liwanag. Isang labuyo. Pero bakit ginto ang balahibo? Bulong ni Lando, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Laking gulat niya nang ang labuyo ay tumitig sa kanya at nagsalita. Binatang mahirap, ako ang iyong kapalaran. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Napatras siya, halos mabitawan ang kanyang mga hawak na kahoy. Nagsasalita, ang manok na ito. Ngunit hindi iyon guni-guni. Malinaw ang tinig, mababa ngunit may bigat. Kung aalagaan mo ako, bibigyan kita ng biyayang hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. Ngunit tandaan mo, Lando, ang kasakiman ay sumpa. Hindi makapagsalita agad si Lando. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa labis na pagtataka. Ngunit sa kanyang kalooban, nadama niyang hindi ordinaryong nilalang ang kaharap niya. Marahan niyang inilahad ang kamay at hindi tumutol ang labuyo. Inuwi niya ito sa kanyang kubo at inilagay sa isang kulungan na gawa sa kawayan. Buong gabi, hindi siya dalawin ng antok. Iniisip ang sinabi ng mahiwagang ibon. Kinabukasan, paggising niya, nakakita siya ng kakaiba sa kulungan. Isang itlog na kumikislap na tila purong ginto ang naroon. Napahawak si Lando at halos hindi makahinga. Totoo nga ang sinabi ng labuyo. Lando, muling nagsalita ang ibon. Iyan ang simula ng iyong bagong kapalaran. Ngunit huwag mong kalilimutan, ang lahat ng sobra ay nagbubunga ng kasawian. At mula roon, nagsimula ang buhay ni Lando na unti-unting magbago. Kinuskos ni Lando ang gintong itlog na hawak niya. Mabigat iyon at sa bawat pagdampi ng liwanag ng araw ay kumikislap na wari sinadya para magbigay ng pag-asa. Nang mahimasmasan siya, agad niyang inisip, ano ang gagawin ko rito? Ibebenta ko ba? At sino naman ang maniniwala na may gintong itlog? Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa bahay ng matandang panday sa baryo na kilala bilang si Mang Turing. Ang matanda ay marunong sa mga metal at siya rin ang gumagawa ng mga gamit na bakal ng mga magsasaka. Laking gulat ni Mang Turing nang makita ang dala ni Lando. Aba Lando, saan ka nakakuha ng ganito? Nanlalaki ang mga mata ng matanda habang tinatapik ang gintong itlog. Huwag mong sabihing nakahukay ka ng kayamanan? Hindi po, Mang Turing, sagot ni Lando na kinakabahan. Sa manok po galing. Nangitlog siya ng ginto. Napakunot ang noo ng matanda. Naku anak, huwag kang ngang magbiro ng ganyan. Pero pinisil-pisil ni Mang Turing ang itlog
At nang masigurong hindi ito laruan o gawa-gawa lamang, ay napasinghap siya. Tunay nga ito, ginto ito, Lando. Dali-dali siyang tumungo sa bayan kasama si Lando at dinala ang itlog sa isang kilalang mangangalakal ng mga mamahaling bato at metal. Pinatimbang at pinasuri nila ito at walang pag-aalinlangan ang mangangalakal. 2 taong kita ng isang magsasaka ang halaga nito, sabi niya. Halos hindi makapaniwala si Lando. Sa unang pagkakataon, may hawak siyang malaking halaga ng pera. Naramdaman niyang bumigat ang bulsa niyang dati laging walang laman. Ngunit naalala niya ang babala ng mahiwagang labuyo. Ang kasakiman ay sumpa, kaya't kahit gustong-gusto niyang bumili agad ng maraming ari-arian, nagpigil siya. Sa halip, bumili lamang siya ng ilang sako ng bigas, damit, at kaunting gamit para sa kubo. Kinagabihan, kinausap siyang muli ng mahiwagang labuyo. Lando, wika nito. Magpapatuloy akong mangitlog ng ginto, ngunit tandaan mo ang aking bilin. Ang yaman ay hindi sukatan ng kaligayahan. Ang tunay na halaga ng biyayang ito ay kung paano mo ito gagamitin. Tumango si Lando, ngunit sa kanyang puso, nagsimula na ring umusbong ang pagnanais na higit pa. Kung ang isang itlog ay nakapagbigay ng napakalaking halaga, paano pa kaya kung marami? Kinabukasan, muling nangitlog ng ginto ang mahiwagang labuyo at muli nagtungo si Lando sa bayan upang ipagbili ito. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo ang kanyang biglaang pagbabago. Dati payat at palaging pawisan si Lando sa pagbubungkal. Ngayon ay mas malinis na ang kanyang bihis, mas masarap na ang kanyang pagkain, at ang kanyang kubo ay unti-unti nang nagbabago. Mula sa simpleng pawid ay napalitan na ng mas matibay na yero at kahoy. Ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga kapitbahay ang kanyang biglaang pagangat. Si Lando, anong nangyari at yumaman ng ganyan? Tanong ng isang matandang babae. Baka naman may natuklasang kayamanan sa gubat, bulong ng isa. Baka may lihim na kasunduan niyan sa mga engkanto, sabat ng isa pa. At unti-unting kumalat ang usap-usapan. Samantala, si Lando na may natutong ngumiti kahit nararamdaman niyang may bahid ng inggit at pagdududa ang mga tao. Ngunit sa kanyang puso, nagtataka rin siya. Hanggang kailan ko kayang itago ang mahiwagang labuyo? Habang lumilipas ang mga linggo, lalong nagiging maunlad ang buhay ni Lando. Hindi na siya nagigising ng gutom at ang kanyang kubo ay unti-unti nang nagiging isang disenteng bahay na gawa sa matibay na kahoy. Ngunit kasabay ng kanyang pag-asenso ay ang pag-usbong ng mga usap-usapan sa baryo. Imposible ang biglaang pagbabago ng buhay ni Lando. Wika ng isang lasenggong lalaki sa tindahan ni Aling Pina. Kahapon lang ay kumakain ng lugaw, ngayon ay may bagong kalabaw na at pinalitan pa ang bubong ng bahay. Baka may tinatagong kayamanan iyan na nakuha sa gubat, hinala ng isa pa. Hindi kaya may kasunduan siya sa mga maligno? Ang dami ko nang naririnig na ganyan. Dagdag ng matandang babae na kilala sa pagiging tsismosa. Kumalat ang mga bulong-bulungan hanggang umabot ito sa mga tenga ng mga sakim na tao sa baryo. Lalo na kina Don Anacleto, ang pinakamayamang magsasaka, at kay Berto, isang sugapa at kilalang sugarol. Pareho silang nainggit sa biglang pag-angat ni Lando. Samantala, si Lando na may nanatiling tahimik. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang yaman at hindi rin niya binabanggit ang mahiwagang labuyo. Ngunit hindi niya mapigilang mamangha sa bawat gintong itlog na nakukuha niya. Sa bawat linggo, mas lalo siyang nagiging komportable. Isang gabi, kinausap siyang muli ng mahiwagang labuyo. Lando, nararamdaman kong may panganib na parating. Ang mga taong sakim ay hindi matutulog kapag may nakikitang biyaya sa iba. Tandaan mo ang babala ko.
huwag kang padadala sa tukso at huwag mong hayaang malaman ng iba ang aking tunay na lihim. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong sumisidhi ang usisa ng mga tao. May ilang sumusunod kay Lando tuwing siya'y papunta sa bayan. Sinusubukan nilang alamin kung saan nanggagaling ang kanyang pera. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Lando, may dalawang anino ang marahang gumapang papunta sa kanyang bakuran. Sila ay sina Berto at ang kanyang kaibigan na si Tasyong magnanakaw. Tahimik silang sumilip sa kulungan ng mga manok. "Sigurado ako may kakaiba rito," bulong ni Berto. "Kung may kayamanan siya, dapat may tinatagong sikreto dito sa kubo niya." Ngunit bago pa sila makalapit, biglang tumilaok ang mahiwagang labuyo. Ang tinig nito ay malakas, matinis at parang may dalang kidlat na nagpagising sa buong baryo. Nataranta ang dalawa at nagtatakbo, iniwan ang kanilang plano. Kinabukasan, kinausap muli ni Lando ang mahiwagang ibon. "Salamat at nailigtas mo ako," sabi niya. Ngunit sumagot ang labuyo, "Hindi habang buhay na maililigtas kita ng aking tinig, Lando. Darating ang araw na susubukin ka ng mga taong gahaman." Ang tanong, "Handa ka ba?" Napayoko si Lando. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ang biyayang kanyang tinatamasa ay may kasamang kapalit, ang bantang dala ng kasakiman ng ibang tao. At sa malayo, hindi alam ni Lando na si Don Anacleto, ang mayamang magsasaka, ay nagsimula ng magbalak. Pinatawag nito ang ilang tauhan at bumulong. "Alamin ninyo kung anong sikreto ni Lando. Kung kailangan, nakawin ninyo ang itinatago niya." At doon nagsimula ang mas malaking panganib na darating sa buhay ng binata. Lumipas ang ilang araw na tila payapa, ngunit sa likod ng katahimikan ng baryo ay unti-unting kumikilos ang mga plano ni Don Anacleto. Isa siya sa pinakakilalang mayaman sa lugar. May malalawak na lupa, maraming kalabaw, at tauhang handang sumunod sa lahat ng kanyang utos. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, hindi siya kontento. Lalo siyang nainis nang mapansin na ang binatang si Lando, na dating pulubi at halos walang makain, ay biglang nakapagpapatayo ng bahay at nakakabili ng bagong gamit. "Hahamakin ko ang lahat, matuklasan ko lang ang kanyang sikreto," wika ni Don Anacleto habang nakaupo sa kanyang malaking upuan. Tinawag niya ang kanyang dalawang tauhan, sina Gardo at Crispin. "Mamayang gabi, pupunta kayo sa kubo ni Lando. Silipin ninyo ang kanyang bakuran. Kung may nakita kayong kakaibang hayop o bagay, kunin ninyo at dalhin sa akin." Samantala, si Lando naman ay nananatiling abala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagtatanim siya ng gulay, nag-aalaga ng mga manok, at inaalagaan ng husto ang mahiwagang labuyo. Ngunit hindi niya alam na may mga matang palaging nakabantay sa kanya. Kinagabihan, habang madilim ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, palihim na lumapit sina Gardo at Crispin sa bakuran ni Lando. Bit-bit nila ang lambat at sako, handa silang dakpin ng anumang hayop na nakita nila. "Sigurado ka ba na may mahahanap tayo rito?" tanong ni Crispin habang kinakabahan. "Kung wala, yari tayo kay Don Anacleto," sagot ni Gardo. "Kaya tahimik ka lang at sumunod." Dahan-dahan silang sumilip sa kulungan ng mga manok. Doon nila nasilayan ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang labuyong kulay ginto, kumikislap ang balahibo kahit sa dilim. Halos matulala ang dalawa sa nakita. "Ayos! Iyan ang sikreto ni Lando," bulong ni Gardo. "Sigurado akong ito ang nagbibigay ng yaman sa kanya." Dahan-dahan nilang inilapit ang lambat. Ngunit bago pa man nila maihagis ito, biglang nagsalita ang labuyo. "Mga sakim, hindi ninyo ako maaaring angkinin." Nanlaki ang mga mata ng dalawa at halos mahulog sa kanilang kinatatayuan.
Nagsasalita ang manok! Sigaw ni Crispin. Sa sandaling iyon, malakas na tumilaok ang labuyo at tila kumulog sa kalangitan. Nagising si Lando at agad na lumabas ng kanyang kubo. Nakita niyang may dalawang lalaking sinusubukang nakawin ang kanyang mahalagang alaga. "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan?" sigaw ni Lando. Nataranta si Gardo at Crispin. Sa kanilang pagmamadali, muntik na nilang mahuli ang labuyo, ngunit biglang lumipad ito at kumawala. Ang mga balahibong ginto nito'y kumislap at pumulag sa kanilang mga mata. Dahil sa takot, nagtakbo ang dalawa at naiwan ang kanilang lambat. Lumapit si Lando sa mahiwagang ibon. "Ayos ka lang ba?" Sumagot ang labuyo. "Ayos lang ako, ngunit magsisimula na ang tunay na panganib. Hindi na mapipigilan ng mga sakim ang kanilang kagustuhan. Ipaglalaban kanila hanggang sa huli." Napaisip si Lando. Kung ganito na ang unang pagtatangka, ano pa kaya ang susunod? Samantala, bumalik si Gardo at Crispin kay Don Anacleto, pawis na pawis at hingal na hingal. "Anong nangyari? Bakit wala kayong dala?" Galit na tanong ng Don. "Pasensya na, Don. Nagsasalita po ang manok at may kakaibang kapangyarihan. Halos mabulag kami sa liwanag ng balahibo nito," sagot ni Gardo. Napatigil si Don Anacleto, ngunit sa halip na umatras, lalo lamang siyang naintriga. "Kung ganoon, tama ako. May mahiwagang kayamanan si Lando at hindi ako titigil hanggat hindi yon napapasa kamay ko." At doon nagsimula ang mas matinding balak ni Don Anacleto laban kay Lando at sa mahiwagang labuyo. Hindi mapakali si Don Anacleto buong gabi matapos marinig ang salaysay ni Gardo at Crispin tungkol sa mahiwagang labuyo. Ang ideya ng isang gintong manok na nangingitlog ng purong ginto ay umuukil-kil sa kanyang isip. Sa kanyang palagay, hindi karapat-dapat si Lando na magmay-ari ng ganoong uri ng kayamanan, isang hamak na binata lamang na dati nagugutom at walang kakayahang makipagsabayan sa mga mayayaman. "Kung hindi ko maaangkin iyon, walang saysay ang lahat ng aking pinaghirapan," bulong niya sa sarili habang hawak ang baso ng alak. Kinaumagahan, ipinatawag ni Don Anacleto ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala na si Basilio, isang tuso at matagal ng tapat sa kanya, bagaman kilala rin sa pagiging malupit. "Basilio," wika ng Don, "gagawa tayo ng mas maingat na plano. Hindi na sapat ang basta-bastang pagnanakaw. Kailangang makuha natin ang labuyo nang hindi naguguluhan ng mga tao. Gusto kong gawin ito ng malinis, na parang kusa itong napunta sa akin." "Paano po natin gagawin iyon, Don?" tanong ni Basilio. Ngumisi si Don Anacleto. "Magpapadala tayo ng tulong kay Lando. Magpanggap tayo na kaibigan at tagapagtangkilik. Bigyan natin siya ng mga bagay na magpapagaan ng kanyang buhay. Binhi, kagamitan, at baka pa isang kalabaw. Kapag napalapit na ang loob niya, saka natin alamin kung saan niya itinatago ang mahiwagang hayop. At kapag dumating ang tamang oras, kukunin natin ito sa paraang hindi siya makakapalag." Samantala, si Lando na may nagpatuloy sa kanyang tahimik na pamumuhay kasama ang mahiwagang labuyo. Alam niyang may mga taong nagbabalak na agawin ang kanyang kayamanan, kaya't lalo niyang pinag-iingat ang ibon. Hindi niya ito iniiwan kahit sandali at gabi-gabi ay ipinagdarasal niya na huwag siyang matukso sa kasakiman. Ngunit isang araw, laking gulat niya nang dumating sa kanyang kubo si Don Anacleto. Bitbit ang mga tauhan at maraming dala. Sako-sakong bigas, mga kagamitan sa bukid at isang malusog na kalabaw. "Lando, anak," bati ng Don na may malapad na ngiti. "Narinig ko ang iyong kasipagan at pagbangon. Nais kong makatulong sa iyo. Isang biyaya mula sa akin bilang pagkilala sa iyong pagpupunyagi." Nagulat si Lando. Alam niyang bihira lang mangyari na ang isang tulad ni Don Anacleto ay magbigay ng tulong ng walang kapalit.
Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya maitago ang pasasalamat. Maraming salamat po, Don Anacleto. Malaking tulong po ito sa akin. Ngumiti ang Don, ngunit sa likod ng kanyang ngiti may itinatagong tusong balak. Walang anuman, hiho. Ang mahalaga, tayo'y magtulungan. Isa ka ng huwarang kabataan sa baryo. Balang araw, baka kailanganin mo rin ng karamay sa iyong tagumpay. Nang makaalis ang Don, kinausap agad ni Lando ang mahiwagang labuyo. Hindi ko maintindihan bakit bigla na lamang siyang naging mabait, tanong niya. Ngunit sumagot ang ibon, seryoso ang tinig. Mag-ingat ka, Lando. Ang isang taong sakim ay hindi kailanman nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Tandaan mo, may mga ngiting nakatago ang tuso. Nag-alinlangan si Lando, ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang magulo ang lahat. Tama kaya ang babala ng labuyo? O baka naman tunay ngang nais siyang tulungan ng Don? Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalapit si Don Anacleto kay Lando. Dumadalaw siya ng madalas, nag-iiwan ng mga pagkain at nakikipagkwentuhan na wari isa ng matalik na kaibigan. Ngunit sa tuwing siya'y aalis, napapansin ni Lando na palaging nakatanaw ang matanda sa kanyang bakuran, wari may sinusuri. At isang gabi, habang nakatanaw si Don Anacleto mula sa malayo, narinig niya mismo ang mahiwagang tinig ng labuyo na nagsasalita kay Lando. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tama nga, bulong niya. Hindi ordinaryong hayop ang nasa kanya, at anuman ang mangyari, magiging akin iyon. Sa puntong iyon, tuluyan ang nag-ugat sa kanyang puso ang kasakiman. At nagsimula na ang ikalawang yugto na kanyang mapanlinlang na balak. Habang tumatagal, lalong nagiging malapit si Don Anacleto kay Lando. Sa bawat pagdalaw ng Don ay may dala siyang mga pasalubong, keso, karne, at kung minsan ay alak. Nag-iba rin ang tingin ng mga taga-baryo kay Lando. Ang swerte naman niya, maging si Don Anacleto ay nakikipagkaibigan sa kanya, bulong ng mga tsismosa. Baka siya na ang susunod na pinakamayaman dito sa atin, sabi ng isa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbibigay ni Don Anacleto, nananatili ang kanyang pakay, ang malaman kung saan nakatago ang mahiwagang labuyo. Isang dapit hapon, habang abala si Lando sa pag-aalaga ng kanyang mga gulay, sinamantala ng Don ang pagkakataon. Lando, wika niya, ang laki na ng pinagbago ng buhay mo. Sabihin mo nga, paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Parang hindi ko maisip na mula sa isang payak na magsasaka ay biglang guminhawa ng husto. Napayuko si Lando at sandaling natahimik. Naalala niya ang babala ng mahiwagang labuyo. Huwag mong hayaan na malaman ng iba ang aking lihim. Kaya't nagsinungaling siya ng marahan. Siguro po'y dahil sa sipag at tiyaga. At siguro'y pinalad lang ako sa mga ani. Ngumiti si Don Anacleto, ngunit sa loob-loob niya, hindi siya kumbinsido. Sipag at tiyaga. Hindi sapat iyon para sa mga nakikita kong yaman niya. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Lando, may mga anino na namataan sa paligid ng kanyang bakuran. Sina Gardo at Crispin, na muling inutusan ng Don, ay nagbalik upang manmana ng kubo. Sa kanilang paglapit, narinig nila ang isang tinig mula sa kulungan ng manok. Lando, mag-ingat ka, sabi ng labuyo. Ramdam ko ang mga matang nakamasid sa atin. Nanlaki ang mata ng dalawa. Narinig mo ba yon, Crispin? Bulong ni Gardo. Nagsasalita talaga ang manok. Oo, at kung tama ang hinala ko, ito nga ang sekreto ng binata. Dahan-dahan silang umatras at nagtakbuhan pabalik kay Don Anacleto. Don, totoo nga ang sinabi namin. Narinig naming nagsalita ang labuyo. Hindi ito ordinaryong hayop, sabi ni Crispin, pawis na pawis. Nagningning ang mata ni Don Anacleto sa labis na tuwa. Kung ganoon, tama ako. Ang labuyong iyon ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan ni Lando.
At kapag napasa kamay ko iyon, wala nang makakapalag sa akin. Lalo kong mapapalawak ang aking kapangyarihan at yaman. Ngunit hindi niya alam na ang mahiwagang labuyo ay may pakiramdam na tila masid-masid na ito. Kinausap nito si Lando kinabukasan. Lando, hindi na ligtas ang ating kalagayan. Huwag mong ipagkamali ang mga ngiti ng mga taong sakim. Darating ang panahon na susubukin ang iyong katatagan, kaya't maging handa ka. Napaisip si Lando. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili kung sakaling pilitin ni Don Anacleto at ng kanyang mga tauhan na agawin ang mahiwagang ibon. At sa kabilang dako, naghahanda na ng mastusong plano si Don Anacleto. Hindi na siya kontento sa simpleng pagmamanman. Sa susunod niyang galaw, gagamitin niya ang batas at kapangyarihan ng kanyang kayamanan upang mapasakamay ang mahiwagang labuyo sa paraang wala nang kawala si Lando. Mabilis na kumalat sa baryo ang mga bulong at tsismis. Habang lumalapit si Don Anacleto kay Lando, lalong lumalakas ang hinala ng mga kapitbahay na may tinatagong hiwaga ang binata. May ilan pang nagsasabing nakita raw nila ang kakaibang kislap ng isang manok sa bakuran nito. Ang mga ganitong usapan ay sinamantala ng Don upang palakasin ang kanyang impluensya laban kay Lando. Isang araw, dumating ang dalawang kagawad ng baryo sa kubo ni Lando. May dala silang sulat na pirmado ni Don Anacleto at ng kapitan ng baryo. Lando, wika ng isang kagawad, iniimbestigahan ka raw tungkol sa iyong pinagmumulan ng yaman. May mga taong nagsasabi na may ginagamit kang engkanto o kulam upang yumaman. Kung totoo ito, labag sa batas at sa kaugalian ng baryo. Nagulat si Lando at halos hindi makapagsalita. Engkanto? Kulam? Hindi totoo yan. Ako'y nagsusumikap lamang. Ngunit ramdam niya na ang lahat ng ito ay pakana ni Don Anacleto. Kinagabihan, kinausap siyang muli ng mahiwagang labuyo. Lando, hindi sapat ang sipag para maunawaan ng mga taong sakim. Nakikita nila ang iyong pag-angat. At dahil hindi nila maipaliwanag, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang agawin ang biyaya. Tandaan mo, sa tamang panahon, kailangan mong pumili kung paano mo ipagtatanggol ang aking lihim. Nang sumunod na araw, dumating si Don Anacleto sa kubo ni Lando, kasama si Basilio at ang ilang tauhan. Lando, hiho. Malumanay ngunit mapanlin lang ang tinig ng Don. Naririnig mo naman siguro ang mga usapan sa baryo. Ayaw kitang mapahamak, kaya't may alok ako. Ibenta mo sa akin ang mahiwagang manok na inaalagaan mo. Sa iyo ang malaking halaga ng salapi. At sa akin ang pananagutan kung sakaling ikaw ay masangkot sa kaso. Nanlamig si Lando sa narinig. Don, hindi ko maibebenta ang isang alagang itinuring ko ng kasama sa buhay. Hindi ito bagay na maaring ariin o ipagbili. Ngumisi ang Don, ngunit nanlilisik ang mga mata. Kung ganoon, ikaw na mismo ang sumira sa iyong kinabukasan. Tandaan mo, Lando, ako ang may kapangyarihan sa baryong ito. Isang salita ko lang, maaari kang mapatalsik, mabilanggo, o mawalan ng lahat ng iyong pinaghirapan. Tahimik na tumalikod si Don Anacleto at umalis, ngunit naiwan kay Lando ang matinding kaba. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang susunod na hakbang ng Don. Samantala, sa malaking bahay ng Don, nagkaroon ng pagpupulong. Kung hindi siya papayag, gagamitin natin ang puwersa. Huwag kayong magkakamali. Ang manok na iyon ay magiging akin. At kapag nangyari iyon, wala nang makakahadlang sa akin para maging pinakamakapangyarihan sa buong lalawigan. Maring wika ni Don Anacleto habang hawak ang kanyang baston. Sa gabi ring iyon, hindi nakatulog si Lando. Habang nakatanaw sa mahiwagang labuyo, bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang darating ang araw na kailangang ipaglaban, hindi lamang ang kayamanang dulot ng itlog ng ginto, kundi ang dangal at kapayapaan ng kanyang buhay.
At sa malayo, nagbabadyang dumating ang isang unos na magpapabago sa kanyang kapalaran. Dumating ang mga araw na halos hindi na makatulog si Lando. Araw-gabi, iniisip niya ang bantang binitiwan ni Don Anacleto. Ang mahiwagang labuyo na may hindi rin mapakali, madalas ay nakatingala sa langit, wari may inaabangan na mangyayari. Isang gabing madilim, walang buwan, at tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Lihim na nagtipon sina Don Anacleto, Basilio, Gardo, Crispin at ilang tauhan. May dala silang mga itak, lambat at sako. Sa gitna ng kanilang plano, mariing bilin ng Don. Walang makakaalam nito. Kapag nakamit natin ang manok, wala nang makakahadlang sa atin. Buhay man o patay si Lando, hindi na mahalaga. Tahimik silang naglakad patungo sa kubo ng binata. Sa bawat hakbang, bumibigat ang hangin, wari may nakabantay. Samantala si Lando ay nagising mula sa kanyang pagkakahimbing nang biglang tumilaok ang labuyo. Hindi ito pangkaraniwang tilaok, tila ba'y nagbabala ng sakuna. "Lando, gumising ka, may paparating," sigaw ng mahiwagang manok. Agad na bumangon si Lando, kinuha ang kanyang gulok at lumabas ng kubo. Doon niya nakita ang mga aninong papalapit, mga taong may hawak na sakot lambat. "Hoy! Sino kayo?" sigaw ni Lando. Ngunit hindi na nagkubli ang mga tauhan. Tumalon sina Gardo at Crispin patungo sa kulungan ng manok at mabilis na inihagis ang lambat. Nagsimulang magtatalakan ang mga manok at nagising ang ilang kapitbahay na nagtaka sa kaguluhan. Ngunit bago pa mahuli ang mahiwagang labuyo, bigla itong kumislap at ang liwanag mula sa kanyang balahiboy nakabulag sa mga sumalakay. Napatili si Crispin. "Aray! Hindi ko makita!" Samantala, nilabanan ni Lando ang dalawang tauhan gamit ang kanyang gulok. "Hindi ninyo maaangkin ang hindi ninyo pag-aari," mariin niyang sigaw. Nagtagisan sila ng lakas at bagaman mag-isa lamang si Lando, pinilit niyang ipagtanggol ang kanyang alaga. Ngunit si Basilio, tuso at malakas, ay nakalusot at muntik nang mahuli ang labuyo. Sa isang iglap, nagsalita muli ang mahiwagang ibon. "Hindi ako basta-bastang mabibihag. Ang sinumang sakim ay susumpain ng kasawian." At biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng kulungan, hindi upang sunugin, kundi upang lumikha ng harang. Napatras sina Basilio at Gardo, natakot sa kakaibang kapangyarihan. Dumating ang ilang kapitbahay, nagdadala ng mga sulo. "Anong kaguluhan ito?" tanong ng isa. "Bakit ninyo pinapahirapan si Lando?" sigaw ng isa pa. Nataranta ang mga tauhan ni Don Anacleto. "Don, anong gagawin natin? Nahuli tayo," tanong ni Basilio. Maring sagot ng Don habang nanlilisik ang mga mata. "Umatras muna tayo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang manok na iyon ay mapapasakin kahit anong mangyari." At nagsiuwi ang mga tauhan, bitbit ang kanilang kabiguan. Naiwan si Lando, hingal at pawis habang pinapaligiran ng mga kapitbahay. "Lando, anong meron sa iyo at gustong agawin ni Don Anacleto ang iyong alaga?" tanong ng isang matanda. Napayuko si Lando, hindi makapagsalita. Ngunit ang mahiwagang labuyo ang sumagot, marahan ngunit malinaw. "Ang kasakiman ay tunay na sumpa. Huwag kayong padadala sa tukso, sapagkat hindi lahat ng yaman ay dapat mapa sa kamay ng tao." Nagkatinginan ang mga kapitbahay at naramdaman nilang may higit na misteryo ang binabantayan ni Lando. At mula sa gabing iyon, alam ni Lando na hindi na lamang simpleng pagtatanggol ang kanyang haharapin, kundi isang digmaan laban sa kasakiman ng taong may kapangyarihan. Matapos ang nabigong pagsalakay, lalong nagngit-ngit si Don Anacleto. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na binatang si Lando ay nagawang pigilan ang kanyang mga tauhan at higit pa. Ang mahiwagang labuyo ay nagpakita ng kapangyarihang hindi niya akalain.
Sa kanyang malaking bahay, nagtipon muli ang kanyang mga tauhan. Hindi na sapat ang mga patagong paraan, mariing sabi ng Don habang tinatapik ang mesa. Kung hindi ko makukuha ang manok sa pamamagitan ng tuso, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Ako ang may impluwensya sa baryo. Ang lahat ay dapat sumunod sa akin. Nais niyo bang pasunugin ang kubo ni Lando? Tanong ni Basilio. Ngumisi ang Don. Hindi, mas marunong tayo kaysa roon. Gagamitin natin ang mga tao laban sa kanya. Ipapakalat natin ang balitang ang manok na iyon ay isang nilalang na nagdadala ng sumpa. Kapag naniwala ang mga tao, sila mismo ang pipilit kay Lando na ipasa sa akin ang mahiwagang hayop. At ganoon nga ang nangyari. Kumalat ang mga usap-usapan. Delikado raw ang manok ni Lando. Nagsasalita raw at may kapangyarihang mula sa masamang engkanto. Baka kapahamakan ang idulot sa atin lahat kung hindi ito mapasakamay ni Don Anacleto na siyang nakakaalam ng ganitong bagay. Unti-unting nagkaroon ng takot ang mga kapitbahay kay Lando. Ang dati humahanga at naaawa sa kanya, ngayon nagsisimula ng umiwas at bumubulong sa likod. Isang gabi, muling kinausap si Lando ng mahiwagang labuyo. Dumarating na ang sandali ng iyong pagsubok, Lando. Tandaan mo, ang yaman ay madaling makuha ngunit ang dangal ay hindi mabibili. Kapag pinili mong sumuko sa kasakiman, magwawakas ang lahat. Ngunit kung ipaglalaban mo ang tama, may biyayang higit sa ginto ang naghihintay sa iyo. Napahawak si Lando sa kanyang dibdib. Ngunit paano ko lalabanan ang isang tulad ni Don Anacleto? May tao siyang kakampi, may impluwensya, at ako'y nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa, sagot ng ibon. Sa panahong kailangan, ang puso ng mga taong tapat ay lalapit sa iyo. Kinabukasan, dumating si Don Anacleto sa kubo ni Lando, kasama ang mga kagawad at ilang taga-baryo. Lando, sigaw ng Don. Oras na para tapusin ang kabaliwang ito. Ang manok na iyan ay panganib sa ating lahat. Ibigay mo sa akin at pangangalagaan ko ang baryo laban sa sumpa. Ngunit humakbang si Lando, hawak ang kanyang gulok. Hindi ko may bibigay ang hindi ninyo pag-aari. Hindi sumpa ang dala ng labuyo, kundi biyaya. Ang tunay na panganib ay ang inyong kasakiman. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay kampi kay Don, dala ng takot. Ang iba naman ay nakaramdam ng tapang mula sa paninindigan ni Lando. Kung ganoon, wala tayong ibang pagpipilian, mariing wika ng Don. Tauhan, dakpin ang binata at ang manok. Nagsugod ang mga tauhan, ngunit muling kumislap ang mahiwagang labuyo. Ang kanyang mga balahibo ay tila naging apoy ng gintong liwanag na bumalot sa kubo. Natakot ang mga tauhan at napaurong, subalit si Basilio, matigas ang loob, ay sumugod at sinubukang agawin ng ibon. Walang makakahadlang sa amin, sigaw niya. Ngunit bago niya mahawakan ang labuyo, biglang sumigaw ang ibon at ang kanyang tinig ay dumagundong na parang kulog. Ang kasakiman ay may kabayaran. Natumba si Basilio at ang kanyang katawan ay tila ng hina, bumagsak sa lupa na parang pinigilan ng isang sumpa. Napatigil ang mga tao. Doon nila napagtanto na hindi sumpa ang dala ng labuyo, kundi katarungan laban sa kasakiman. Ngunit si Don Anacleto, sa halip na umatras, lalo pang nagngit-ngit. Hindi, akin ka, kahit ikapahamak ko pa. At sa huling pagkakataon, siya mismo ang sumugod kay Lando at sa mahiwagang labuyo. Nagngangalit ang mukha ni Don Anacleto habang mabilis siyang sumugod kay Lando at sa mahiwagang labuyo. Wala na siyang pakialam sa kanyang mga tauhan na nagsipagtakbuhan dahil sa takot. Tanging ang kasakiman ang bumabalot sa kanyang puso. Ang pagnanais na mapasa kanya ang gintong ibon, gaano man ang maging kapalit. Sa akin ka, ako ang karapat-dapat sa iyong kayamanan.
Sigaw ng Don. Hawak ang kanyang baston na wari itak sa galit. Humakbang si Lando, itinaas ang kanyang gulok upang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang alaga. Hindi mo maaaring angkinin ang hindi mo pag-aari, Don. Ang kasakiman mo ang tunay na sumpa sa baryo. Ngunit bago pa sila magtagpo, biglang kumislap ang buong paligid. Ang mahiwagang labuyo ay lumipad at lumutang sa gitna nila. Ang kanyang balahibo ay nagningning na tila purong apoy ng araw. Sa tinig na umalingaw-ngaw sa lahat ng naroon, nagsalita ito. Don Anacleto, ikaw ay piniling subukin ng kapangyarihan ng ginto, ngunit ang iyong puso ay puno ng kasakiman. Hindi ka karapat-dapat. Napatihil ang Don, ngunit lalo siyang nagpumilit. Tumalon siya upang sunggaban ng labuyo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang bumagsak sa lupa, tumama sa baston na hawak ng Don at siya'y bumagsak sa lupa. Nang siya'y bumangon, ang kanyang mga kamay ay nangingitim at nanginginig. Tila ba'y ninakawan ng lakas. Hindi ito maaari. Akin dapat ang lahat ng ito. Halos pasigaw niyang wika bago tuluyang mawalan ng malay. Nagkatinginan ang mga tao. Sa wakas nakita nila ang tunay na mukha ng kasakiman, isang taong handang isugal ang lahat kapalit ng kapangyarihan at kayamanan. Lumapit ang mahiwagang labuyo kay Lando at nagsalita. Lando, ipinakita mo na ang iyong puso ay hindi binihag ng kasakiman. Pinili mong ipaglaban ang tama at hindi nagpatalo sa tukso ng kayamanan. Dahil dito, may gantimpalang higit pa sa ginto ang naghihintay sa iyo. At sa harap ng lahat, muling nangitlog ang labuyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang isa, kundi 3 gintong itlog ang iniwan nito. Pagkaraan, ang kanyang anyo'y nagbago. Mula sa isang labuyong manok ay naging isang nilalang na tila diwata, nakabihis ng gintong kasuotan at may anyong liwanag. Ako'y isinugo upang subukin ang puso ng tao. At ikaw, Lando, ang napatunayang karapat-dapat. Ang mga itlog na ito ay hindi lamang kayamanan, kundi magsisilbing gabay upang makapagbigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Huwag mong kalilimutan ang aral ng kasakiman. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho sa liwanag, iniwan si Lando at ang buong baryo na nagmamasid. Mula noon, nagbago ang pananaw ng mga tao. Hindi na nila tinignan si Lando bilang isang ordinaryong binata, kundi bilang huwaran ng katapatan at kabutihan. Ginamit niya ang biyayang iniwan ng mahiwagang nilalang upang magtayo ng paaralan at tulungan ang mga magsasaka. Si Don Anacleto na may hindi na muling nakaahon mula sa kanyang pagbagsak. Nawala ang kanyang impluwensya at siya'y iniwan ng kanyang mga tauhan. Siya'y naging paalala sa lahat ng tao. Ang kasakiman ay nagdadala lamang ng kapahamakan. At si Lando, na dating mahirap at nag-iisa, ay naging simbolo ng isang aral na kailanman ay hindi mawawala. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa hinto, kundi sa kabutihang hatid sa kapwa. Lumipas ang maraming taon, at si Lando ay hindi na lamang basta binatang mahirap na minsang biniyayaan ng mahiwagang labuyo. Siya na ngayon ang isa sa mga haligi ng baryo, kilala hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang kabutihan at malasakit. Mula sa 3 gintong itlog na iniwan ng mahiwagang nilalang, ginamit niya ang yaman upang magpatayo ng paaralan at maliit na klinika para sa mga may sakit. Ang dating lupain na halos walang ani ay naging masaganang taniman, sapagkat pinaghirapan niyang ipamahagi sa mga magsasaka ang mga kagamitan at binhing nakuha niya mula sa kanyang kayamanan. Hindi na nagutom ang baryo at natuto ang mga tao na magtulungan. Ang mga batay lumaki na may edukasyon at ang mga magsasaka
na may natuto ng makabagong paraan ng pagtatanim. Sa bawat okasyon, binabanggit ng mga matatanda ang kwento ni Lando at ng mahiwagang labuyo, hindi bilang alamat ng kayamanan kundi bilang paalala laban sa kasakiman. Si Don Anacleto, sa kabilang dako, ay tuluyang nawalan ng kapangyarihan. Ang kanyang mga ari-arian ay unti-unting nawala at ang kanyang pangalan ay naging babala sa lahat. Siya ay nabuhay hanggang sa kanyang huling mga taon sa kalungkutan, walang kasama, walang tauhan, at walang iniwan kundi ang aral na ang kasakiman ay walang patutunguhan. Tuwing dapit hapon, si Lando ay madalas na nakatanaw sa kanyang bakuran, kung saan minsan nanirahan ang mahiwagang labuyo. Minsan, tila naririnig pa niya ang tilaok nito na may kasamang liwanag mula sa langit at napapangiti siya, naalala ang mga salitang iniwan ng nilalang. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng taong marunong magbahagi. At iyon ang pamana na iniwan ng mahiwagang labuyo, isang aral na hinding-hindi mawawala sa puso ng bawat taong nakasaksi sa kwento ni Lando. Sa baryo, bawat henerasyon ay ipinapasa ang alamat ng malagintong labuyo, hindi upang hangarin ang ginto, kundi upang ipaalala na ang pinakamahalagang yaman sa buhay ay ang kabutihan, wakas.